Yan, ngayong araw barako naman yung ating gagawin mga sir. At ang issue ng barako ay sa part ng kickstarter. Dahil itong barako na to wala siyang push starter. Ito yung kick nya, yan oh. Kahit kamayin mo yan oh. Sakit lagi ito ni barako. Mapabarako 1, barako 2 hanggang sa barako 3. Sakit talaga nito. Yan. At ito may sidecar to. May nakasabit na garong-garong. Ngayon para ma-trace natin kung ano yung problema nito, kasi yung sira nito mga sir nandito sa part na to, sa side lang. Maaring si clutch housing, maaring si idle gear, yung gitna ni kickshop, idle gear, tapos sa clutch housing. Para makita natin kung ano yung problema nito, bubuksan natin to at maglalagay tayo ng pansalok. Dito kagandaan lang dito kay barako, hindi mo na kailangan pang tanggalin yung footboard. Tanggalin mo lang to kable pati yung mga tornilyo, ililis mo lang tong yung oil line na yan papuntahin dun sa taas ng head. Pwede mo siyang hugutin na. Yan, klasin na natin to. 8mm yung mga nut nya, tapos ibukod-bukod nyo na lang kung ano yung mga original position, o tignan nyo lang mabuti yung mga tornilyo. Okay, klasin na natin to. Okay, kapulong klase, ano pinag-experimentuhan mo naman dyan? Ano pa pinagawa mo dyan? Kanina ka pa dyan ha? Sumasabog. Kaya mo na yan, sira na yan eh. Kadami tayong pera, kapulong, vlogger ka. Ano na, ligay mo to. Isa mo. Ngayon lang tayo gagawa ng barako sa vlog. Ngayon lang tayo gagawa mga sir ng barako sa vlog. Pero sa mga previous kong mga nung hindi pa ako nagba-vlog, halos lahat naman na nagawa ko na. Barako, mga SYM, mga ganyan. Lahat na po yun na troubleshoot ko na. Pagdating sa pag-vlog, halos nakatutok lagi ako sa Honda dahil nga Dan Karantan, nagpa-vlog ako, Dan Karantan. Nag-start kasi tayo sa pag-vlog sa Honda. Kaya puro lahat na lang ng puro Honda at mangilan-ngilan lang yung ating mga ginagawa sa Yamaha, Suzuki. Mangilan-ngilan lang. Lagyan natin yung lagayan. Dahil isasegregate natin yung mga tornilyo. Basta pinaka-importante, i-double check nyo. Example nyan, kapag once magkakalas kayo nyan, check nyo muna yung kung saan mga nakaposisyon yung mga kable, mga ganun. Kung sakaling wala pa tayong experience sa mga ganito, ibubukod nyo lang siya. O i-double check nyo mabuti. Okay, sisimulan natin. Tatanggalin na ni kapulong. Okay, tama sir. Tatanggalan na natin yung bolt, kick. Tapos ngayon tatanggalin na natin yung cover. Gamit tayo ng rubber mallet. Kapag kaganyan kasi mga sir, masikip pa po yan mga sir. Meron pa. Ano ba nangyari sa yun? Kulang ka na naman sa tulog ha? Nasabi ko sa iyo. Ano kasi pinano ako ng panda, binigising ko. Ginagawa mo. Okay. Ayan. Tanggal na natin. Ito yung laman loob. Itim ito mga sir, mayroon siyang mayroon din naka-improvise na tornilyo. Tapos ibalik mo yung kickstart at testing natin. Available kay bearing niya. Okay, nang bibili niya. Nandiyan na. Okay.
Paikutin mo. Check tapos pakuha mo ko. Ayan, wala pa rin. Kasi ito mga sir, ang standard po niyan, once na binababa o pinapadyakan mo yung kick, dapat umiikot na rin yung clutch housing. Ito. Dapat umiikot na rin siya. Ang nangyayari, hindi po siya talaga umiikot. Yan, maaaring may problema yan sa idle gear. Malalaman natin yan kapag once na natanggal natin yung clutch housing mismo, yung clutch housing na yan. Tatanggalin natin yung 10mm, mayroon siyang naka-improvise. Yan. Kaya tanggalin natin yung clutch housing. Okay, tanggalin natin. Tanggalin natin para matanggal natin yung yung tornilyo sa gitna, para matanggal natin po yung clutch housing. Naka-improvise na isang yan. Ayan, nakabaon. Pero okay naman itong mga sala kasi safe din naman yan. Ayan, tanggalin natin. Yo. Ano ba? Ayan, siguro na lost thread na to. Okay, tanggalin mo to. 19. Ayan, tanggalin mo natin to para matanggal natin to at matatanggal din natin tong clutch housing niya mismo. Dahil nasa likod niyan yung pinaka problema niyan mga sir, yung tinatawag na idle gear. Maaring durog na, maaring maluwag. Yan yung mga sintomas ng or problema nung kickstart, kung bakit ayaw gumana. Minsan tsambahan, minsan makapagana mo. Pagka maglalagay kayo ng kung magtatanggal kayo ng tornilyo, 22. Sabi mo, 19. 22 yun, hindi ko pa nakalimutan. Sinabi ko plus 2. Plus 3 pa nga yun eh. Yan, kapag magtatanggal kayo ng nut mga sir, lagyan nyo ng basahan dito. Huwag nyo kakamayin. Kasi baka masugat din kayo dyan. Delikado po yan mga sir. Ayan natin. Ingat ka ha. Tanga ka pa naman. Okay, tanggalan natin. Ayan. Ito yung washer. Yan na yung at hindi pa natin matanggal dahil mayroon pang lock. Ayun. Ito yung lock washer nya. Tcharam! Ayun. Ilaw natin. Ayan, tamaan. Tamaan yan dahil gumigiwang. Ito, gumigiwang. Ayan na, nabungi na. At natanggal na rin yung lock niya mismo dito. Yan, tanggal bungi. Yan, yung lock niya. Tago mo yan. Yan, idle gear. Yung problema nito mga sir, sakit lagi ni Barako to eh. At check din natin yung shaft drive. Baka sinadamay din. Tanggalin mo. Yan. Ay, okay, pairam. Ayan, may bungi din. Kasi ito dito. Yan, meron yan. Yan. Kaya isa rin ito sa papalitan natin mga sir, kasi kapag ito hindi natin pinalitan at yun lang ang pinalitan natin, maaaring magkaroon uli ng problema o bungi. Kaya dapat isasabay natin to. Yan. Kaya naglulos na yung yung kickstart dahil dito. Sakit lagi ni Barako to eh.
Ito yung nagiging issue sa barako. Yan, nabungi. Yan, tago muna. Dito pa yung mga retaso. Mga pinagbungihan. Yan. Kaya ito, ipa-flashing natin tong makina. Yung nilinisan natin yan sa loob. Okay, dahil wala pa tayong parts at magpapabili muna tayo. Alam mo sir, ito na yung pinabili nating parts. Ito na yung idle gear natin. Ito yung kanyang part number. Yan, 35T. Or yung 35 na ipin. 107,000. Yan, ito naman 2070 na ipin. Dito yung ito yung nandito. Sinabay din natin yan mga sir kasi nga may mga bungi na. Yan, kapag kasi hindi natin to pinalitan, baka kasi sa katagalan magiging ganito na naman ang magiging itsura ng idle gear. Ito yung galing dyan sa yan. Dyan galing dyan. Yan. Mabungi na. Yan, kaya papalitan na natin ngayon. Uunahin mo natin i-transfer or tatanggalin ito. Itong ipin na ito. Madali lang din naman ito magtanggal mga sir. Basta importante. Yan, tanggalin nyo yun nasa gitna. Kailan mo kapulong? Tinitignan mo lang ito eh. Alam mo na, one hand lang gamit ko eh. Nanghihina na ba yung top dead mo kapulong? Yan, tapos naugasan na rin natin o na-replace natin yung makina. Lahat ng mga natirang ipin o yung retaso nung na alis na rin natin. Hindi ganyan. Ito lang tatanggalin mo dyan. Tanggalin muna natin. Okay, tanggalin natin yung plastic parts doon sa loob kasi kapag hindi natin hunugot yan kasi yung unang-una yung huhugutin bago matanggal yung kick spring. Yan, hugutin mo yan. Yo. Tapos, yung kick spring. Ayan, itataas mo lang yon. At mayroong silak yan, saka washer, bago matanggal tong gear na to. Ayan, meron siya. Ayan, silak. Tanggalin mo natin yung silak nya para mapalitan natin. Hindi naman din kayo magkakamali dito mga sir kasi madali lang din naman tong tanggalin. Kapag once na napagbaliktad yun din naman ito, hindi rin po siya gagana. Kasi merong ipin po yan dito. Ayan. Ito kasi pagka-click mo siya, bababa. At pagka in-stop mo naman na siya, o di kaya bubuka lang siya ng ganyan. Kasabay po yan sa pag-ikot doon sa clutch housing, pati doon sa idle gear. Yan lagi ang pwertado yan kapag yan ang madalas na sira. Kulang nga plaster. Ito. Yan, tanggalan natin. Ito yung papalan natin at may washer yan dito. Huwag nyo kakalimutan yan. Yan. Tapos ito na yung sasalpak natin. Genuine parts talaga yung yung ating kinuha. Kawasaki talaga siya. Okay, tanggalin mo na to. Ayun. Para pag sinalpak natin ayan, applyan mo muna siya ng langis, saka mo siya isalpak. Alright. Ayan, applyan natin ng langis para hindi mabigla yung gitna nung idle gear natin. Ayan. Yun. Tapos, ito mga sara, itutulak nyo siya ng konti dahil nga po yung kanyang gear or yung ipin or yung salpakan, hindi siya talaga parang hindi siya lalapat. Kailangan mo siyang idiin kasi nga may kumbaga may pwersa yung spring. Yan. Tapos, lagay natin yung silak. Yan, nilagay ko na yung spring. Tapos lagyan natin yung silak.
Yun. Sige, huwag mo masyadong pakabuka para hindi siya ano. Ayan. Kita mo na. Tulak mo. Ulitin mo ulit. Kasi binuka mo mabuti. Tagalin mo yan. Bumubuka yan. Yan. Kaya hindi dapat yan mga sir. Hindi dapat masyadong bukang-buka kung kayo magbabalik kasi baka mamaya sangpol nito. Ayan. Hindi po siya talaga tulik kumapit. Ano mo lang niya sa ibabaw tapos itulak mo lang. Huwag masyadong pakabuka. Uy, tugol. Yan. Kung nga kunti tapos yan, i-diin mo na siya. Yan, diin mo na. Ayan. Ano mo, ilubog mo ng kamay mo na. Para hindi siya tuktukan mo. Kasi pagka ginamitan natin ng ang patikom, baka di yung makakontrol. Ayan, nalagyan na natin. Pit na siya. Ayan. Tapos dito mga sara, mayroon pang washer dito. Tapos mayroon ding washer doon sa may lagayan dito. Ayan. At applyan din natin siya ng langis. Pero bago natin ibalik to, ilagay mo natin yung kick spring. Ayan. Tulad kanina, mali yan. Ganyan ang posisyon. At itutok mo sa may butas. Ayan. At ilagay mo na yung plastic parts sa gitna. Sama mo ng kunting bilis. Huwag bagal-bagal para hindi tayo mahabol ng kung ano-ano. Ayun. Tapos lagay na natin to. Yung washer. Ayan. May washer dito. Tapos ilagay nyo to. Yun. Tapos ito, igagal nyo to. Iikutin nyo to. Ilagay nyo dito sa. Yan. Tapos. Yan yung spring niya para bumalik. Hindi ko naman maglagay na. Single hands ng aking gamit. Pagka nakabili ako ng camera, yung invincible na camera, yung sumusunod pagka yung gagawin ko sumusunod na. Ayan, lagyan natin. Tapos may washer dito at ilalagay na rin natin yung bago nating idle gear. Okay, tanggalin mo na. Bilisan mo ng konti, huwag bagal-bagal, sayang ang oras, mas mahalaga ang oras. Tapos, lagyan natin ng langis. Langis. Ayun. At ilalagay natin yung washer saka lock. Huwag lang yung lock lang, yung silak. Kasi may posibilidad na kapag once na pumitaw yung silak, maaaring kumalas na yan. Baka pag kumalas, kakalso yan sa clutch housing natin, babangga, mabasag yung clutch housing natin. Maaaring ganito yung mangyayari sa clutch housing. Ganito yan, ganyan po mangyayari. Ito mga son, nalagyan natin yung idle gear. Dapat sa idle gear natin, para tumagal yung buhay niyan, dapat hindi siya nagpi-play siya ng gano'n, nagsiswing-swing ng gano'n. Yan. At hindi rin dapat gumagalaw. Yan. Yan po yung standard ng mga sala. Tapos pag inikot mo naman siya, dapat iikot. At kapag hindi yan umikot, ibig sabihin, mali ang paglalagay natin dito. Kaya ulitin nyo ulit, dapat umiikot siya ng ganyan. Kasi gagana lang to. O ito, kung ikikik mo siya, saka lang ito gagana. Baba yung pinaka-ipin dun sa loob, dun sa pinakalikod nito. Tapos lagay na natin yung clutch housing. Ayan. Ayun, oh.
Pagkatapos, lagyan na rin natin yung lock. Yung isa pa. Ganyan pa yan. Ayan. Yan. Lagyan natin to. Tapos, ikutin nyo siya. Ganyan. Yan yung pinagka-lock niya mga sir. Tapos, lagyan na rin to. At ngayon, lalagyan natin ang langis dito. I-press mo na lang muna to. Yan, lagyan natin ang langis. Yung. Okay, tapos lagyan natin yung lock. Huwag nyo kalimutan yung washer. Tsaka yung nut. Tapos iimpakin natin. Ayan, dapat umiikot. Tapos iimpakin natin. Hawakan nyo dito para hindi gumalaw. Yan. Maglagay kayo ng basahan. Okay. Lagyan natin yung clutch lining, tapos yung clutch plate or pressure plate. Kapag maglalagay kayo nito, mauuna lining. Iyon. Kung hindi marunong mag-shoot. Sunod natin clutch plate. Ganun lang, puro alternate lang siya. Yun. Clutch plate uli. Sa clutch plate mga sir, kahit na magkabaliktad po yan, okay lang po. Wala naman pong kaso. Yan. Tapos clutch lining uli. Clutch plate uli. Lagyan natin uli clutch lining. Tapos ilagay mo dito yung ano, yun. Ayan. Sa loob, baliktad. Ganyan. Okay, tapos yung spring. Nalagay natin yung spring. Iyo. Tsaka yung tornilyo. Ito, nilagyan ng washer dito para yung pinaka-stopper ng spring. Dahil naputol na siguro o halos straight na. Tapos may obserba natin kung same size yung ano, yung butas. Yan, tingnan natin. Pitan muna natin to. Gamit tayo ng T-wrench. After natin dyan, ayan, pwede na natin itong ano, ibalik. Lagyan natin na langis. Yun. Magkaalis. Tama, kung sakto yan. Ha? Bangga. Pagka mo yan. Hindi pwede yan. Isa pa yan sa pagiging ano, running clutch. O di ka, di gumagana yung clutch. Yung same size nito Yan. Ayan, lagyan na natin ang tornilyo, air washer, pinatan natin. Lalagyan na natin yung clutch housing para matesting natin. Lagyan mo na to. Tapos umay, lagyan natin yung langis.
Yan, lagyan natin yung cover. Yan, lagyan natin yung ano, yung cover. Tapos dito washer, copper washer, tapos copper washer. At yung mga tornilyo naman ng crankcase, yung cover nito, isukat nyo muna. Dapat makikita nyo, ganong agwat. Yan mga sirs, nalinan na natin ang langis si Kawasaki Barako. Tapos testingin natin siyang i-kickstart kung hindi na siya ba nag-loose at kung okay na siya, para maikabit na natin ito sa kulong-kulong niya. Kasi pipikapin na rin ito. Ayan, okay, testing mo natin i-kick kung mayroong pinagbago. Kick mo muna. Sipesta mo. Basta mo. Baga-baga lang. Ano ba? Ay! Walang susi yan, hindi nga iniwan. Importante, kickstart yung pinagawa at nagawa naman natin. Ayan o. Tigas na. Yan lang yung naging dahilan kung bakit nag-loose yung kanyang kickstart, dahil dito sa idle gear na nabungi. Yan. Kaya ngayon ikakabit na natin ito kasi sa kanyang kulong-kulong para ma-pick up na rin ito. Meron pa tayong galing Cavite. Ayan si sir, magpapa-overhaul ng motor at ayan, tapos na rin yung Honda Beat at isasalpak na rin. Ganun lang po mga sir, gawin nyo kung sakaling gusto nyo makita or malaman kung ano yung sira ng kickstart. Kahit kayo mga sir, kaya nyo pong gawin yan. Basta pinaka-importante, step by step lang. Tapos meron kayong proper na tools, kaya nyo na pong gawin ito mga sir. Okay mga sir, ganito na lang yung ating video para sa Barako. Maraming salamat mga sir.